Good morning po sa bawat isa. Tayo po muli ay Open the Bible, babalik po sa ating pong hear morning God speak. devotion. Truth and life for those who see. Ayan, at magandang umaga po sa ating pong Every mga kapatid word, na maagang nagigising. a shining light, Kasama na po natin si Sister Nida. Good morning. guiding us both day At ganun and din night. kaya It is Mother God's Jess, will, Randio. clear Magandang and umaga. true. Search His Word to Sir Edith, know good morning din po. Jesus Maging kay Pastor too. Boyd yan sa Pangil. All the pages Hermosa testify po. Christ the way, the At ganun din truth, kaya the Sister Jade. light. Jade Search Rayon, the good morning. scriptures, read and see. Sir Gemma Rayon, magandang umaga. Christ faithfully. Brother Leo, In His name, Reyes, good morning. life is given. At sama rin po natin Eternal life, Virgie the at hope of heaven. magandang umaga po. At maging kay Amo. Good morning po. At tayo po We ay are just tulog muna pilgrims sa Panginoon sa panalangin. passing through. Tayo po ay manalangin. This world is not our fine. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa kalayaan na ibinigay niyo sa amin upang aming muling mapag-aralan, mapagbulayan ang inyong mga salita. Ihiling po namin ang inyong banal na espiritu sa amin po ay mangusap at magturo. Patawarin niyo po kami anumang karumihan meron kami sa aming mga puso. Kayo po nawaan siyang mapapurihan sa aming pong pag-aaral. Ito'y aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Life eternal in the great I am. Search the scriptures. Amen. Muli sa ating mga kapatiran diyan po sa Kalamba. Magandang umaga po at ganun din dyan sa Palawan at sa Bicol. Good morning po sa inyo. In His name, life is given. Eternal life, the hope of heaven. Ay, andito na po tayo sa Psalms chapter 54 verse 6 and verse 7. Yan. Kaya good morning kaya Aris Clabel Andres. Psalms chapter 54 verse 6. I will freely sacrifice unto thee. I will praise thy name, O Lord, for it is good. For he hath delivered me out of all trouble, and mine eye hath seen his desire upon mine enemies. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. Kung ating pong maaalala, itong chapter na ito ay nung nakaraang pang Monday, ating pong pinag-aaralan, pinagbubulayan, at pinakita nga po dito sa atin yung pong kung paano tayo ng mga anak ng Diyos ay tinutulungan ng Panginoon, ipinagtatanggol ng ating Diyos o iginaganti ng ating Diyos sa sino man o anumang mga ginagawa sa atin ng kaaway. At ito po sa pamamagitan ng buhay ni David at ginawa ng Diyos kay David. Kaya do sa verse 1 hanggang verse 3 nakita natin na ito yung ating kailangan gawin at ito yung ginawa ni David. We need to look to God in prayer for deliverance and vindication. Ano man yung sitwasyon, ano man yung condition, ano man yung ginagawa ng kaaway, ano man ang mga ginagawa ng sabihin nating mga hindi nananampalataya o mga hindi gusto yung ginagawa ng mga anak ng Diyos. Ito po yung una pala na dapat natin gawin. Hindi na natin kailangan pang
gumanti sa kanila, hindi na natin kailangan pang magplano, mag-isip paano tayo makabawi sa kanila dahil ang Panginoon po, ang Diyos po ang siya pong gagawa. Ang Diyos ang siyang kikilos. Ang Diyos ang siya pong magtatanggol sa atin. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang iyong sarili. Ang Diyos po ang bahala magtanggol sa iyo. Ang sabi dito ni David na andun yung kanyang yung kanyang paglapit sa Panginoon. Kaya nga sabi niya doon sa verse na hear my prayer. Nandun yung apila niya, hinahanap niya yung attention ng Panginoon. David is seeking God's attention. At naandun din yung he is seeking God's victory over strangers and violent men. At dito, ito yung itinuro sa atin nung nakaraan na we look to God. We look to God in prayer for deliverance and vindication. Doon sa verse 4 and 5 kahapon na ating pong nakita ay kung meron man na hindi tama, hindi maganda, may mga paratang na mali at alam mo naman na tama ang iyong ginagawa, hindi lamang po yun eh. We look to God in faith. Hindi lang we look to God in prayer for deliverance and vindication. We need to look to God in faith for deliverance and vindication. Ang sabi nga niya doon sa verse 4, behold, God is mine helper. The Lord is with them that uphold my soul. He shall reward evil unto mine enemies, cut them off in thy truth. Ito po yung kailangan lamang yung papanatilihin natin yung ating pong pananampalataya. Faith in God is our deliverer. Opo, yung ating pong pananampalataya sa ating Diyos, ito po yung magliligtas sa atin. Ito po yung makakatulong sa atin. Hindi na kailangan na pairalin pa natin o tingnan natin yung ating sariling kalakasan, sariling kakayanan, sariling kahusayan o kagalingan. Ang kailangan pala po ay tumingin tayo. At ito yung ating ito yung ating pong isa sa sandata lang natin, panalangin at yung pananampalataya na meron tayo sa ating pong Diyos. Faith, we need to look to God in prayer. In prayer and in faith. Para sa diligtas sa atin ng Diyos, pagtatanggol sa atin ng Diyos. Kasi kung tayo po ang gagawa, maliit po yung kamay natin. Kung tayo ang kikilos, mahina tayo. Kaya nga ipanalangin lang natin sa Panginoon, ilapit sa atin sa Panginoon, manampalataya lang tayo. Faith in God is our helper and faith in God is our sustainer. Kaya nga po kung maalala natin, bakit tayo nakaabot hanggang sa ating kalalagayan sa ngayon, sa ating panahon ngayon, anong tayo nanampalataya sa Panginoon, yan talaga namang nag-sustain sa atin, itong ating pong Diyos, ang ating pong Diyos. Hindi dahil sa tayo ay magaling, hindi dahil sa tayo ay malakas, hindi dahil tayo ay mahusay, kundi dahil sa ating pong Diyos at tayo lamang po ay manampalataya sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Kapag sinabi kasi nating pananampalataya at pagtitiwala o pananalig, ay naandun yung pagsunod. Kaya kung maalala natin, nung tinawag ng Diyos si Abraham doon sa Genesis chapter 12, ano pong sabi ng Diyos kay Abraham? Get thee out of thy country, from thy father's house. Ito sabi ng Panginoong Diyos. To a land from thy kindred, di ba? Sabi niya, to a land that I will shew thee, and I will bless thee, and bless them that bless thee. I will make thy name great. Ito yung pangako ng Panginoon. I will curse them that curse thee. Curse him that curseth thee, and bless them that blesseth thee. Ano pong ginawa lamang ni Abraham? Nagtiwala. Nanalig siya sa Panginoon at sumunod. Humakbang lang. Kaya nga po kung tayo po ay totoo na nananampalataya o nananalig sa ating pong Diyos, na andun din yung ating pagsunod. Ano man yung pinagagawa niya sa atin.
susunod tayo. Hindi natin maaaring bilang tao, meron na andun yung ating mga agam-agam bilang tao, na andun yung ating pong mga alalahanin o pag-aalala na ano bang mangyayari sa akin dito pag ako'y sumunod, pag ginawa ko ito, pag humakbang ako, pag ako'y sumuko sa Diyos, o kapag sinunod ko yung pinagagawa ng Diyos, paano paano yung pangangailangan ko? Maaaring gano'n, may mga ano tayo. Tapos maaaring isipin din, paano yung mga plano ko? Paano yung gusto kong gawin? Alam po, maaaring gano'n, meron tayong mga katanungan sa ating isipan, pero kung tayo po'y hahakbang at susunod, mas ipapakita ng Diyos kung ano yung mga mas magagandang mangyayari. Kaya nga ano po kahit naman po sa ating pong iba pang bagay sa ating pong buhay, hangga't hindi natin hinahakbangan, hindi natin makikita. Parang isang gawain, parang isang trabaho na gagawin natin. Kung hindi mo pa nasubukan, minsan ang nasa isip natin, hindi natin kaya, hindi ko kayang gawin yan, mahirap yan, hindi ko kayang yung trabaho na yan. Pero kapag hinakbangan na natin, hinakbangan mo na, doon mo lang masasabi kung talagang hindi mo kaya o kaya mo. Parang naalala ko na yung mga minister yung ginagawa natin. Dati, niniisip ko, hindi ko kaya magturo ng bata. Mahirap magturo ng bata. Ayaw ko magturo ng bata. Maingay, makukulit. Sasawayin mo lang ng sasawayin, hindi ka makapagtuturo. Pero ano po, nung ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon na makapagturo ng bata, kahit ayaw ko, ano po ginawa kong magturo? Nagawa ko naman, nakapagturo ako. At ayos naman, nakinig naman yung mga bata. Nandun talaga, may pagsaway. Nung una sinasabi ko, di ko kaya. Ayaw ko yan. Pero nakapagturo, natutunan. Kaya ano po yung tunay na pananampalataya, na andun po yung pagsunod. Madaling sabihin nananampalataya, pero kung hindi makikita sa buhay, sa pagsunod ng kanyang buhay, ay baka hindi naman, baka salita lang. Apo. Verse 6, ano sabi na niya? Ano pa yun we look to God in prayer for deliverance and vindication. Number 2, we look to God in prayer for in faith for deliverance and vindication. At dito po sa verse 6 and verse 7, apo, sabi niya, I will freely sacrifice unto thee. I will praise thy name, O Lord, for it is good. We look to God in thanksgiving. We look to God in thanksgiving for deliverance and prayer. Pagkatapos ng mga ginawa ng Diyos sa ating pong buhay, pagkatapos ng mga biyaya ng Diyos sa ating buhay, pagkatapos ng pag-iingat niya sa atin, ano po yung dapat na ating pong makita at ano yung dapat na hanapin natin at maihandog natin o gawin natin? Wala pong iba kundi ang magpasalamat sa Kanya. We look to God in thanksgiving for deliverance and vindication. Thanksgiving po saan? Pasasalamat saan? Thanksgiving for goodness of God, for the goodness of God. Yung kabutihan ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya nga sabi niya dito, I will freely sacrifice unto thee. I will praise thy name, O Lord, for it is good. Alam niyo po yung ginagawa natin every Sunday pagpunta natin sa church, hindi lamang tayo ay sumasamba sa Diyos, kundi ano po, ito po ay pagpapahayag ng atin pong pasasalamat sa kanyang kabutihan sa atin. Kaya nga kung hindi natin gagawin, kung wala tayo sa araw ng pagtitipon, wala tayo sa pagsamba, ay hindi natin na-express, hindi natin nagagawa, hindi natin na ipapakita yung ating pong pasasalamat sa Kanya. Kasi yung pagsamba natin, ito'y ginagawa natin bilang pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Kung hindi naging mabuti ang Diyos sa atin sa buong isang linggo, edi wag tayong pumunta sa pagsamba. Pero kung sa tingin mo, naging mabuti ang Diyos sa iyo, walang dahilan para hindi pumunta sa pagsamba. Di po ba? Kailan ba sa buhay natin, sa panahon sa ating pong mga buhay, kailan hindi naging mabuti ang Diyos? Sabi nga ni Jeremiah sa Lamentation, there are new every morning, great is thy faithfulness. Laging bago. Yeah. At ito rin naman, yun po naman ay napatunayan na natin sa ating pong buhay. Nakita na natin sa ating pong buhay, naranasan na natin kung gaano kabuti ang Diyos. Balikan po natin sa ating pong mga sarili,
yung panahon na tayo ay nakakilala sa Panginoon, nung panahon na tayo ay kinatagpo ng Diyos at iniligtas ng Diyos. Nung panahon na parang kagaya nung kay Zaccheo, na hinanap tayo ng Diyos at nasumpungan tayo ng Diyos. Simula noon hanggang sa ngayon, kailan hindi naging mabuti ang Diyos? Wala po. Wala tayong makikita na panahon. Maaaring may mga panahon na nakaranas tayo na tayo nahihirapan. May mga panahon na tayo ay lugmok. May mga panahon na tayo ay may karamdaman. Pero kailanman walang panahon doon na hindi naging mabuti. Dahil sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng karamdaman, sa kabila ng mga suliranin na naranasan natin sa ating pong buhay, nananatili yung kabutihan ng Diyos. Opo, nananatili po. Kaya nga nakaabot tayo sa ating kalalagayan sa ngayon dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya ito po, tayo po ay hinahanap natin ang Panginoon na makapagbigay tayo ng papuri ng pasasalamat sa Kanya. Kaya ito sabi ni David, pagkatapos na siya ay naranasan niya yung pagliligtas ng Diyos sa pagtugis sa Kanya ng mga kaaway, pagtugis sa Kanya ni Saul, ano po sabi niya? I will freely sacrifice unto thee. Ano po sabi? I will freely sacrifice. Kaya nga hindi na po hindi na kailangan pampilitin yung isang tao na sumamba. Hindi na kailangan pilitin yung isang anak ng Diyos. Hindi na kailangan imbitahan. Hindi na kailangan paalalahanan. Dahil tuwing maaalala niya yung kabutihan ng Diyos, ito po yung nagtutulak sa kanya para magpasalamat sa Diyos. Yun ang magtutulak sa kanya para magpasalamat kapag naalala niya yung kabutihan sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, I will freely sacrifice unto thee, I will praise thy name, O Lord, for it is good. Ano po? Kanya daw pong papupurihan, magpapasalamat at magpupuri sa pangalan ng Panginoon dahil daw po dahil ito ang mabuti. For it is good. Kaya po habang ginagawa natin ito, napasalamatan ang Diyos, purihin ang Diyos, papurihan ang Diyos sa ating pong buhay, gumagawa tayo ng isang mabuting bagay. Gumagawa tayo ng isang mabuting bagay. Kaya sabi ko nga kanina, walang dahilan sa atin na hindi natin na mapapapurihan o masasambahin ng Panginoon o hindi tayo dadalo sa pagtitipon. Bakit po? Pag binalikan natin, ano ba yung mga ginawa niya sa atin? Kanina lang, pagdilat natin ng ating mata, ay ito po'y kabutihan na ng Diyos. Nakakakita pa tayo. Yung tayo ay nakabangon, ito po'y kabutihan ng Diyos, nakabangon pa tayo. Yung ikaw ay nakalakad, nakapagsalita, naitaas natin yung ating kamay, kabutihan ng Diyos. Kaya ito po'y yung mga bagay na yan na ginagawa po ng Panginoon sa ating po mga buhay, ito po'y pwede nating gamitin na dahilan para mas patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa Kaniya. Verse 7, For he hath delivered me out of all trouble, and mine eye hath seen his desire upon mine enemies. Ano po, ang linaw pinakita na ng Panginoon kay David, sabi niya, He hath delivered me out of all trouble. Sa lahat ng mga kabagabagan, sa lahat ng suliranin, sa lahat ng problema, sa lahat ng mga trials, temptation, tribulation, ang sabi ni David dito, iniligtas mo ako. Iniligtas niya ako. He delivered me out. Kaya po, yung pasasalamat na ginagawa natin, ito po'y pasasalamat for personal satisfaction na bunga ng pagliligtas ng Diyos.
Dahil tayo personally satisfied tayo sa ginawa ng Diyos sa atin, satisfied tayo sa pagliligtas ng Diyos sa atin, satisfied tayo do sa pagtatanggol ng Diyos para sa atin, kaya ginagawa natin na siya ipasalamatan. Diba? Kaya ginagawa po natin. At tingnan niyo po ang dyablo hindi titigil sa kanya pong misyon, sa kanyang layunin sa buhay ng mga tao, kahit sa buhay natin mga mananampalataya. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, that the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Ito talaga yung trabaho ng kaaway. Kaya minsan naiinis tayo, lahat na lamang ng mga pangit na nangyayari sa atin, iniisip natin, talagang inaatake ako. Wala na tayong magagawa kung yun ay pag-atake ng kaaway, pag-atake ng dyablo. Bakit? Yun ang kanyang misyon Yun ang kanyang gustong gawin. Pero sabi ng Panginoon, I am come that they might have it more abundantly, that they might have life, that they might have it more abundantly. Pero ang Diyos na andyan, kasama natin. Binigyan tayo ng buhay at buhay na walang hanggan at nais pa niya na maging masaganang buhay. Yung kasaganaan ay hindi po lamang hindi ito ay kasaganaang material, kundi kasaganaan sa ating pong pananampalataya, sa ating pong buhay espiritual na magre-resulta lamang ng mga bagay material. Kaya nga po doon sa kabutihan na yan na ginawa ng Diyos at nakamtan natin sa ating pong Panginoon, yung pagliligtas sa atin, pagtatanggol sa atin ng Panginoon, yung pasasalamat natin, ito po ay personal nating ginagawa dahil doon sa naranasan natin na satisfied tayo doon sa ginawa ng Diyos sa atin. Ito po yung resulta ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Ay kung wala tayong ipagpapasalamat sa Diyos, kung walang mabuting ginawa ang Diyos sa ating buhay, wala tayong ipagpapasalamat. Di ba? Kung walang mabuting ginawa ang Diyos at wala kang ipagpapasalamat sa Diyos, hindi ka talaga pupunta sa pagsamba. Hindi ka maglilingkod. Bakit? Wala kang nakikita walang satisfaction personally. Pero dahil nga sa ating mga anak ng Diyos, alam natin sa ating po mga sarili kung paano tayo niligtas at tayo po ay na-experience natin at na-satisfied tayo doon sa ginawa ng Diyos sa atin, kaya po ginagawa natin yung pasasalamat at ito po'y bunga ng kanya pong ginawa sa atin. Kaya nga po magtataka ka, bakit may mga tao, may mga Kristiyano na hindi nakakapagpatuloy? Baka hindi sila satisfied sa ginawa ng Diyos sa kanila. Bakit may mga Kristiyano na hindi nagpapasalamat sa Diyos? Baka hindi sila satisfied sa ginawa ng Diyos sa kanila. Pero ang totoo, labis-labis na po ang ginawa ng Panginoon, ng Diyos para sa atin. At yung ginagawa natin na pasasalamat at pagpupuri, paglilingkod, hindi po yun sapat sa ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya dito po, sabi niya, David, for He delivered me out of all trouble, and mine eye, sabi niya, kitang-kita ko, mine eye hath seen His desire upon mine enemies. Nakita ng aking mga mata ang kanyang hangarin o nasa para sa aking mga kaaway. Minsan po, pag may mga taong umaaway sa iyo, nag-iisip ka na hindi rin maganda sa kanila. Diba? Kahit nga yung hindi ka inaway, may pangit lamang na experience sa kalye. Minsan nakakapag-isip tayo, ano ba? Diba? Nagagalit tayo. Nag-iisip tayo ng hindi maganda. Pero alam po, kung ang gumawa sa atin ng hindi maganda, umaaway, umagrabyado sa iyo, o may mga pangit na sinabi sa iyo, sabihin man natin hindi maayos, masakit, at nasaktan ka. Dito sinabi ni David, nakita niya yung hangarin ng Diyos. Nasa ng Diyos para sa kanya mga kaaway o umaway sa kanya. Ganun din po sa ating pong buhay. Kung tunay na anak tayo ng Diyos, anak ka ng Diyos, ganun din yung hangarin ng Diyos sa mga umaaway sa atin. Ipagtatanggol niya tayo. Ayan po. Kung titingnan natin yung kabuuan itong chapter,
yung pong pagtatanggol, para bang panalangin ni David na ipagtanggol niyo po ako sa pamagitan ng inyong kalakasan at kapangyarihan. At dun nga, paano siya lumapit sa Panginoon? Lumapit siya sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya, at pagpapasalamat. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kagandahang loob, sa inyo pong pagmamahal sa amin. Patawad po sa amin pong mga pagkukulang at pagkakamali, at hinihiling po namin, Panginoon, na ang mga katotohanang nakita namin ay maging totoo sa amin pong buhay. Ito po ay hindi lamang nakadagdag ng impormasyon sa amin pong mga kaisipan, bagkus ay amin pong maisabuhay, Panginoon, para po kami patuloy na makapagbigay ng kapurihan sa inyo pong dakilang pangalan. Hinihiling ko po na patuloy niyo pong biyayaan ng kalakasan ng inyo pong mga anak, at kanila pong buhay ay patuloy na paunlarin ang kanilang buhay, pananampalataya. Sa kanilang pong mga hanap buhay, kabuhayan, pinagkakakitaan, pagpalain niyo po, Panginoon, ito, at maging sa mga nag-aaral, bigyan niyo ng katalinuhan, kasipagan sa pag-aaral, at probisyon sa kanilang mga pangangailangan. Hinihiling ko rin po sa mga kapatid naming may karamdaman, patuloy na kalakasan at kagalingan, Panginoon, ay inyo pong ipagkaloob sa kanila. Maging sa inyo pong mga lingkod na tinawag sa inyo pong ministeryo dito sa aming bansa, ang mga kapastoran na inyo pong ginagamit sa inyo pong ubasan, pagpalain niyo po ang kanilang pong mga buhay, ang kanilang mga ministeryo, at maging ang kanilang pamilya, Panginoon, maging ang mga misyonero, mga lingkod niyo na ginagamit sa labas ng aming pong bansa. Bless niyo po sila, Panginoon. At dalangin din po namin patuloy ang aming pong bansa ay kayo po ang siya pong gumawa at magbigay ng kapayapaan at ganun din, Panginoon, ng kaunlaran sa ekonomiya ng aming bansa, at sa mga naluklok na nangunguna sa aming pong pamahalaan ay kayo rin po ang maglagay ng tunay na pagkatakot sa inyo sa kanilang mga puso. Nawa sila ay kung meron mang hindi pa nakakakilala sa inyo ay makakilala po sa inyo ng lubusan, Panginoon. Hinihiling din po namin ang inyong pong patnubay sa buong maghapong ito. Kami po ay inyong pangunahan, at kayo po nawa siyang maitaas sa aming pong mga patutuo. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samat dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Good morning sa ating nakasama natin ngayong pong umaga, si Sister Miriam Banyel. Good morning po. Ganun din kaya Liberty Banyel diyan sa Daet. Camarines North. Good morning po diyan sa Daet. At kaya Preacher Ed Boykill. Good morning po. At ganun din kaya Hilda Pruto. Good morning. Kay Marian Laos Peña diyan sa New Zealand. Good umaga. At ganun din kay June Hustol. Good morning. Lomeng at Panador. Magandang umaga po. At kaya Maria Lourdes Ventura diyan sa Kalamba. Magandang umaga po at pagpalain tayo. Search His word to know Jesus too. All the pages testify. Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side,
Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.